buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Nourish the Whole Person. Isa sa paraan para ang pagpapasalamat natin sa Panginoon ay maipahayag ay yung improve natin ating mga sarili. Dahil tayo ay likha ng Diyos at ipinahiram sa atin ng buhay na ito, isa sa mga magandang pagpapasalamat sa Panginoon ay yung maipakita natin kung paano natin inaayos ang ating mga sariling buhay. Imbalanced spirituality creates an imbalanced life. Pagka sobrang emphasis sa isang bagay, makakalimutan yung mga ibang mga bagay. Kaya nga yung mga dark ages na panahon, yung religious life was everything. People had very imbalanced life. Everything was religious. Hindi naman dapat masama yun. Maganda naman yun. Kaya lang wala na silang ibang inatupag. Kundi yun, maraming hindi na-develop na area of life and areas of learning. In fact, one spiritual mindset is that of asceticism. Yung lahat ng bagay na masarap at physical ay tinatanggihan. It's a lifestyle characterized by abstinence from various worldly comforts and pleasures, demonizing the flesh, demonizing the physical world. But godly people are to live balanced lives. We've got to nourish the whole person. Yung ipinagkatiwala at ipinahiram sa atin ng ating manlilikha. Panginoon, salamat sa araw na ito dahil pwede kaming magbulay-bulay tungkol sa pagiging buong tao at kung ano mga pwede naming gawin, idagdag sa mga ginagawa namin para maging katanggap-tanggap sa inyo yung management namin, aming buhay. Right now, Father, we ask you to cleanse us, clarify our minds so we can understand your message. Forgive us our sins, our excesses. Patawarin niyo kami sa aming mga kalabisan at maging sa mga pagkukulang. At nawa yung balanse ninyo ang siya maghari sa aming buhay. We ask you, Father, to be our speaker. Gamitin niyo pong lingkod niyo na inyong instrumento lamang. Pero tinig niyo, karunungan niyo ang aming mapulot ngayon. We ask you, Father, to heal us physically, emotionally, and spiritually. And we ask you to bless us with many wonderful practical truths. Lead us unto greater godliness and unto greater knowledge of you. In the name of your Son, Jesus our Lord, we pray with thanksgiving. What is a complete person? Genesis 2:7, the Lord God took a handful of soil and made a man. God breathed into the man, and the man started breathing. So the human personhood is composed of God's breath, the spirit, and the body that came from the ground. Isa yan sa mga pinaka-basic beliefs of Christianity. That God created human beings as a combination of physical and spiritual components. And both components are God-given. Both are important and integral parts of humanity. Nagkaroon lang nga ng mga uso ng mga ascetic beliefs na minamasama ang lahat ng bagay na may kinalaman sa physical world. Pero nalilimot natin na ang physical world ay likha din ng Diyos. At ang likha ng Diyos ay maganda, mainam. Humans are of the spirit, soul, and body. Sa 1 Thessalonians 5:23, mas may na-clarify na component ng ating buong pagkatao. May your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless. Inisa-isa yung spirit, soul, and body, and we know that the spirit is the element that comes from God and returns to God when the body dies. And the body is that which comes from the ground, which returns to the ground when the body dies. And the soul is the personality. It is the character
It is what makes every human being unique. Kasi lahat naman may spirit ng Diyos, lahat merong element ng lupa, pero yung personality, yung soul ang nagpapayunik sa bawat isa. Yung ating mga ugali, yung ating mga alam, damdamin, mga tendencies, this is our soul. But first of all, we should develop our spirit. Kasi pinakamahalaga yung spirito mo eh. So develop the Spirit of God in you because it is your spirit. Nourish your spirit. Sabi ng iba, paano po namin papakainin ng spiritual na pagkain ng aming spirito? Wala namang ibinigay na recipe sa Bible. Pero ang mahalaga, ilapit natin sa spirito ng Diyos yung ating spirito. And one of this is, if in Ephesians 4:30, don't make God's spirit sad. God's spirit that is not in you and God's spirit that is in you, kasi alangan mang yung buong espiritu ng Diyos nasa iyo, di wala nang natira sa Kanya. So merong nasa iyo takapahiram, bahagi ng Kanyang espiritu, and that spirit you should not grieve. And we should also not grieve the Holy Spirit of God. And usually when we commit sin, especially willfully, stubbornly, we grieve the Spirit. Alam natin mga kapatid dyan, ang mga anak ng Diyos, alam natin na pag may nagawa tayong mali, kahit walang umuusig sa atin, may nararamdaman ka. Hindi ka maginhawa, malungkot ka, actually malungkot. Ang anak ng Diyos na nagkakasala, malungkot. Dangerous pag hindi ka na nalulungkot pagka gumagawa ka ng mali. At walang kailangan mang-usig. So isa yan sa pag-nourish ng ating spirit. Huwag mong palungkutin yung espiritu ng Diyos na nananahan sa'yo. Ibig sabihin, huwag kang gumawa ng mga bagay na nagpapalungkot sa espiritu ng Diyos. Na nararamdaman mo rin sa sarili mong puso, yung ganong mga lungkot. Listen to your spirit. Diyan kumisa nagkakaroon ng magkaibang tinig. Yung tinig ng iyong katawan na may gusto at gawin at yung tinig ng espiritu na kakontra nung gustong gawin ng katawan. Hindi lahat ng gusto ng katawan ay kontra sa espiritu. Pero merong kakontra. Dapat pakikinggan yung espiritu. 1 Timothy 1:19, you will be faithful and have a clear conscience. Some people have made a mess of their faith because they didn't listen to their consciences. So another aspect of our spirit is our conscience. Pakinggan ang konsyensya. Pakinggan ang budhi. Hindi lahat ng sinasabi sa iyo ng konsyensya mo na masama ay masama. Kasi merong akala mo lang masama because you were conditioned culturally to consider it as bad. And therefore you feel bad, but it doesn't mean that it's really the Spirit of God feeling bad, but just your emotion, your personality, which is also part of your personal spirit. Meron naman na gumagawa ka ng mali, you don't feel bad. Although the Spirit of God feels bad about it, but you don't feel bad about it anymore. Why? Pag sobra mong inulit-ulit ang isang mali, mamaya, desensitized ka na. You don't feel bad anymore. And not feeling bad doesn't mean it is not bad. You just don't feel bad. Parang kalyo, hindi na nasasaktan dahil sobrang dami na ng contact with friction. So ganun din ang puso ng isang mananampalataya na hindi nakikinig sa kanyang konsyensya, nagbibingi-bingihan, mamaya nagiging bingi na talaga. And that is a more dangerous situation when you don't grieve anymore when you should be grieving. So sabi sa 1 Timothy 1:19, nako, huwag mong sayangin ang iyong pananalig, huwag mong wasakin ang iyong espiritu at ang iyong konsyensya. Sabi, maraming tao, winasak yung ganyan nila dahil hindi sila nakikinig. So pinapakinggan, it is one way to nourish your spirit, to listen to your conscience. But remember, to a godly conscience, not everything that you were made to feel guilty about should really be should really be guilty for, no? Merong mga sinanay lang tayo ng, let's say, ng religion, o ng particular religious group, o ng parents natin, o ng school, to feel guilty about something. Hindi naman pala. Dahil wala naman sa salita ng Diyos na dapat maging guilty ka tungkol doon. Isa rin yan na freedom, mga kapatid, na dapat ay na raranasan ng mga anak ng Diyos. Na huwag ka nang mag-guilty, hindi ka naman dapat nag-guilty. Kasi kung minsan, may dati ka ng set of guilt na hindi naman galing sa Diyos, cultural lang,
Pagkatapos, dadagdag pa yung mga religious guilt na galing sa awareness mo that you are breaking the laws of God, lalo lang na puno ng guilt yung buhay ng tao nung naging relihiyoso siya. Kaya kumisan marami nagtatanong din sa akin, bakit po maraming religious people mahirap kasama? Mahirap makasundo. Bakit sila tong maramdamin, sila tong magagalitin, sila tong kumisan malulupit sa kapwa? Kasi nga, maraming dalang guilt na madalas hindi naman kailangang dalhin. Siyempre, nabibigatan, nahihirapan ang loob, and you cannot give what you do not have. And when you do not have peace, when you do not have contentment, and you do not have personal happiness in your life, how can you give that same happiness to other people? At marami talagang mga tao, umaattend sila sa church, sa simula, not because they are looking for God, but because they are looking for security. But because they are looking for cure, they are looking for help. Kaya maraking porsyento ng mga tao ang nakakakilala sa Panginoon at nag-church ang simula dahil nagka-problem. Because they got broken, they needed help, and somebody from the church helped them, and then, took them by the hand and led them to the Lord. Kaya silang nakaka-attend sa church. So maraming umattend talaga sa church began with brokenness. And when you consider that, then you will have room to understand why so many people in the church are behaving this way. Some have not fully recovered from that brokenness. Some never get to recover all their lives because they never get to really obey, or they never really get to find the right rules to obey. Kaya minsan, maraming gulo sa mga fellowships. Kaya sabi, makinig sa conscience. Pag sinasabi sa'yo ng conscience mong masama yan, at nakikita mo yung confirmation sa Word of God, di masama, tigilan, para hindi magasgas at magkakalyo yung conscience mo na hindi na siya makaramdam. Develop relationship of your spirit with God and with other people's spirit. Remember, hindi lang spirit mo mahalaga, spirit din ng iba. At nakikipagkapwa espiritu ka sa mga kapwa mananampalataya, lalo na. And remember, kahit hindi mananampalataya, may espiritu yun ng Diyos dahil nilikha yun ng Diyos. Kailangan lang yun ma-revive, magising, ma-refresh. Pero meron din. Kaya pinapakinggan mo rin yun, ginagalang mo rin, at nakikipagmabutihan ka rin sa kanila. Romans 8:26. In certain ways, we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, we don't know what to pray for. The Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Another ministry of the Spirit, of God, the Holy Spirit, ministering to our spirit. Sabi dito alam nyo, hindi nyo man laging alam yung will ng Lord, di ba? Hindi mo alam kung alin yung good, better, best. Hindi mo alam kung ano lagi yung tama. Pero sa mga ganong areas, pagka ang espiritu ninyo ay fully developed, yung espiritu nyo ang kinakausap ng espiritu ng Diyos, at sila na lang ang nagtatalastasan, nababypass yung mind mo, nababypass yung soul, yung awareness, yung intelligence, at yung spirit mo and the Spirit of God communicate, and the whole person actually benefits from such correspondence. Kaya mga kapatid, hindi nyo kailangan laging usalin sa words ang prayer. May prayer kayo kuminsan, alam nyo na yon, kahit na hindi nyo nasabihin yung buong paragraph, na i-communicate na yun ng spirit nyo sa Spirit of God. Yung mga dasal na mga kumpleto sa words, kumpleto mga sentences, ginagamit nyo lang yan sa public prayer. Kung saan dapat kayo maintindihan ng iba, lalo kayo yung nagli-lead. Diba? Pero in private prayer, you develop a way of prayer that is spiritual beyond words. Diba? Kung may tao nga na kapalagayang loob mo, magtinginan lang kayo, nagkakaintindihan na kayo. Beyond words. Ganun din yung Espiritu ng Diyos. Kaya mahalaga na yung Spirit sa atin ma-develop to get to that level of communication with the Spirit of God. You don't know what to pray for, the Spirit of God tells your spirit, ito ipag-pray mo kasi ito ang gustong ibigay sa iyo ng Ama. And that is the wonder of prayer. There are things that God will not give to you without prayer. Although there are things that God gives without prayer. Pero alam mo ba kung alin yun? Kaya mahalaga yung Espiritu natin nakakonect sa Spirit of God.
may higher level of correspondence. And you listen to the Spirit of God. Kinakausap tayo niyan. Acts 8:29-30. The Spirit told Philip to catch up with the chariot. And actually, the rest of the story is not relevant anymore. Pero yung Spirit ang nagsabi kay Philip what to do. May mga nagtatanong, paano po ba kinakausap ng Diyos yung mga tao sa Bible noon? Yung sinabi nila, and God said. Diba? Alam nga namang may loudspeaker from heaven. O tinext siya, o in-email ba siya ng Diyos? It is the Spirit of the godly person being addressed by the Spirit of God. Yun yung correspondence. And then yung tao, i-express niya ngayon in human words kung gusto niyang ipaalam sa iba kung ano yung namagitan sa communication nila. And this is where imperfection can come in. Well, the message may come from the Holy Spirit, but because humans are not perfect, we are not always able to perfectly communicate to others what God has communicated to our spirit. And also, we are not always able to perfectly decipher and interpret the message of the Spirit to our spirit. Kaya nga sabi ko lagi, hindi tayo dapat masyadong dogmatic. Sa mga bagay na spiritual, mag-iiwan ka ng lugar na pwedeng meron kang error. Kasi human ka, and a spiritual experience translated into human words will have limitations. Because human words are only invented by humans to express human experience. And not everybody is eloquent. Not everybody could speak well. Kaya pag may sinasabi ang tao, huwag kang laging magalit agad o matuwa agad kasi baka hindi naman talaga yun ang ibig niya sabihin. Baka hindi lang siya eloquent. Hindi lang articulate. Kaya ang kinukuha mo, pag magulo yung letter of the sentence, you get the spirit of it. Pag may nakikipag-usap sa'yo, halimbawa, hindi siya Tagalog, tapos Tagalog ka, meron siyang sinabi, pwede mong isipin na, baka hindi lang siya eloquent, baka hindi yun ang talagang ibig niya sabihin na detail. So, kukuhanin mo yung pinaka-general idea and then doon ka mag-operate. Not on the details. Usually, pinag-aawayan ng mga tao yung detail. Ba't mo sinabi to? Ba't mo sinabi yun? Ipapako ka ngayon sa every word. And sometimes, that's a problem in scholarship din sa Bible. Puro detail. Ang pinag-aawayan ng mga tao, mga doktrina, detail, detail, detail. Samantalang, dapat bigyan ng space the possibility of the details not being so exact. Because malaki ang gap between the spiritual world and the material world. And an idea and a word that is supposed to express that idea. But in any case, to make a long story short, kailangan meron kang lugar na nakikinig ka in a spiritual way, beyond, above, and sometimes below the mind. Hindi naman kasya ang Diyos sa ating brain Pero kaya niyang manahan doon at makipag-usap. Sa marami tayo hindi maintindihan ng maliwanag na maliwanag. That's why you have to be a little bit tentative about things. Don't go to quarrel about things. Especially things you are not sure about. And that's how you develop your spirit. Nakikiramdam. Nagmamatsyag ka kung merong message sa iyo ang Diyos. Again, pwedeng pasukan niya ng entry point ng mga error. Lalo kung transactional yung prayer mo na, Lord, kung talagang gusto mo kong pumunta sa Manila, dapat may dumapo ditong baro-paro. Kung may dumapo nga, nakakatiyak ka ba talaga na hindi lang kasi dahil may pollen doon o panahon ng paro-paro? So, mahirap pakipag-deal sa Lord ng ganun, pero may ganun din pakikipag-deal kahit sa Bible. And what we're trying to say is, develop that kind of spirituality where you can feel beyond reason or beyond intelligence. And then operate on that ever so cautiously. Now, develop your soul. Ito, mas madali. Kasi siguro kung papadaliin natin, how do you develop the spirit? Yung lahat ng alam mong tama, sundin mo, magpakabuti ka, sundin mo konsyensya mo, manalangin ka lagi, makinig ka sa panalangin, sa mga leading sa'yo ng Panginoon, i-test mo, pag ginagawa mo na, kung yun nga ba talaga, and then nade-develop yung spirituality. But you develop your heart, because your soul means your heart or your feelings, your mind or your thoughts, your knowledge, your emotion. Kung pinagsama-sama mo yan, this is what really called soul. Don't confuse the soul with the spirit.
Yung soul, yung pagkatao mo, yung gusto mo yung color na pula, gusto mo umiinom ng buko, that's the soul, no? Yung magagalitin ka o matampuhin, that's the soul at work. Yung ikaw na ikaw, produkto ng mga karanasan mo, natutunan mo at di mo natutunan, mga saya mo at lungkot, that is the soul. Know and get knowledge and keep learning. Because awareness or knowledge is part of your soul. Iba na yung marami kang alam kaysa konti. Kasi mas marami kang choices how to understand something. Kaya kung marami kang words na alam, you can understand more, you can understand a sentence more. Kung mekaniko ka, mas marami kang tools, mas marami kang magagawa. That's why more knowledge, better. Proverbs 18:15, an intelligent mind acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. Huwag tayong magsawa, tumigil na mag-aral, na madagdagan ang kaalaman. Huwag tamarin. Pag hindi mo alam, alamin. Kasi yun ang mga pinto na pwedeng pasukan ng maraming revelation through the mind. So pagka masyadong limitado, konti lang yung mga pinto mo at makikipot, konti lang makakapasok. At konti rin ang makakalabas ng mga ideya. So, duty natin sa ating sarili mga kapatid, patuloy na dumami ang kaalaman. Sa maraming bagay, hindi lang doon sa gusto mong bagay, na specialist ka doon, tas wala ka ng kamuang-muang sa lahat ng ibang bagay. Proverbs 18:15 tells us that we should acquire knowledge. Be aware, dapat maging gising, mulat ang isip. Temper, flavor, and imbue your knowledge with reason, with wisdom, with conscience. Knowledge without conscience can be a monster. Kaya maraming rumurunong nagiging hindi makadiyos lalo kasi nagagamit nila yung karunungan sa mali. So kailangan kung ano man ang natututunan natin, dinadala natin sa paanan ng Panginoon, pinapadaan natin sa salaan ng Scripture, at yun ang nagiging korte ng kahulugan sa atin ng ganoon. Imbue religious thought and teaching with kindness, goodness. Dapat mas rumurunong ang tao, mas mabait, mas mumubuti. Kasi yun ang purpose ng karunungan. At syempre, mas tumatanda ang tao, mas rumurunong, dahil bukod sa nalalaman ng iyong mind, ang iyong intellect, nadadagdagan niya ang experience. And a truly experienced person will understand others more. Kaya iba sasabihin nila, mabuti pa pag lola na, mabait, kaysa pagka yung magulang pa lang. Kasi mas understanding na. Kasama na rin yung isa, mas tamad na rin kasi, mas pagod na. No? Kaya mas nagiging indulgent. Pero ang totoo nun, mas lumalawak ang isip. Temper knowledge with spirituality. Dapat yung karunungan laging isinasubmit sa spirit. Kasi pagka hindi, magiging mapagmalaki ang karunungan. So let the Spirit rule over knowledge. Humans are balanced. Humans have to be balanced. Isang magandang modelo at paborito ko pong laging gawing example, yung Luke 2:52. Jesus became wise, intellect, no? And he grew strong, physical. And God was pleased with him, spiritual, and so were the people, social. So Jesus grew to be a balanced person, mentally, physically, socially, and spiritually. Huwag niyong isipin mga kapatid na dahil tayo ay maka-Diyos, anak ng Diyos, puro spirito. Ang model ni Jesus, dinevelop din ang katawan, he grew strong. No? Dinevelop din yung isip, kaalaman, katalinuhan, yung pakikisalamuha at pakikipagkapwa-tao, hindi pinabayaan. That's why the favor of the people was with him. Hindi ko mo religious ka, kaaway mo lahat. Hindi ka na nakikisama, hindi ka na nakikitungo sa mga tao. And because of that, God was pleased with him. So Jesus developed physically, mentally, socially, spiritually. Very balanced. At dahil ganun si Jesus, dapat ganun din yung church. You have a spiritual agenda, pero meron ka ring physical agenda. The church should be comfortable, clean, beautiful,
pleasing to the eye. Pagka meron kang music, it must be pleasing to the ear. Hindi lang yung content ng kanta ang mahalaga, yung kung paano kinanta, anong tunog nun. Because you have to develop physically. And sound waves are physical. No? Looks, aesthetics. That's why the church also must have cultural activities where socialization is encouraged and where talents of people are given a way to flourish. Kaya dapat yung church maraming varied activities. Yes, maraming Bible study. Yes, maraming worship. Yes, maraming prayer. Pero meron din mga musical concerts. Meron ding mga artistic activities that enhance your humanity. Gaano kahaba ang buhay ng tao? Iba-iba. Ipagpalagay na natin yung mahaba talaga, 90, 95, 100, 105. Dapat maraming mangyari sa buhay na yon. Physical, mental, social, and spiritual development and fruitfulness dapat maganap. Ang bawat isang buhay ay parang buto. A seed is a promise. May hawak kang buto ng sampalok, pero tingnan mo yung malaking puno ng sampalok, puno ng santol o mangga, dapat yung buto maging ganon. Pag nanatili lang siyang buto, hindi natupad yung promise. Ganon din ang tao. Ang tao, pag isinilang para siya isang buto, merong dapat mangyari. Dapat siyang ma-develop. Kung magaling siya sa math, hayaan siyang maging math wizard. Kung mahusay siya at called siya to dance, hayaan siya maging good dancer or choreographer. Maging musician, maging engineer, maging doktor. Nakatakda yun. Kasi bawat tao may genes. Predetermined, hindi yung every detail of your life, but the general direction. Kaya pag binigyan ka ni Lord ng gift sa halimbawa, sa music, predetermined that you will become a musician or you'll be in the musical industry or whatever. At yun ang dapat mangyari sa'yo para mabuo yung pagkatao mo dahil nilikha kang ganun. Sadly, may mga hindi natutuloy. Kasi ayaw ng magulang. Hindi ka pwede maging musician, walang pera dyan, magdedentista ka. Diba? So nagiging dentista naman, sumasaya rin naman kahit paano, pero yung talagang tunay na pangako, hindi natupad, hindi nangyari. Kaya mga kapatid, isa sa mga gifts natin sa ating kapwa, lalo sa mahal mo sa buhay, lalo't may authority o influence ka sa kanya is, palayain mo. Huwag mong sikilin. Huwag mong sakalin. At huwag ikaw ang mag-determine kung anong mangyayari sa buhay niya. Dahil lang nabasa mo yon, dahil sa iyo ito nangyari, dapat mangyari rin sa kanya. Iba-iba ang mga tao. Kaya pag tayo informed, lumalawak ang isip mo, mas nagiging maunawain ka. Hindi mo ipipilit ang gusto mo na maganap sa buhay ng iba. Kanya-kanya tayo ng takda. Hindi yung every detail na itong mapapangasawa mo, ganito, dito ka mamamatay. Hindi ganon. Yung general direction as determined by your genes because you were fearfully and wonderfully made. Diba sabi sa Bible, nasa sinapupunan pa tayo ng ating ina, ginawa na tayo ng Diyos at itinakdanan niya ang ating landas sa tatahakin. Hindi ibig sabihin every day, every minute na isusuot mo, kakainin mo, dinikta niya yung general tendencies mo as a person naka-design. Why? Dahil gusto ng Diyos, bawat lugar may tao. May gagawa ng tulay, may gagawa ng eroplano, may magpapalipad niyan, may mekaniko, may pasahero, may gugupit ng buhok, para kumpleto ang buhay. Kaya yun ang ina-assign niya na dapat nating makilala. Mga kapatid, ngayon ba, at this moment in your life, alam nyo na kung ano kayo dapat. Ano yung intention ng Diyos sa buhay nyo? Hindi naman lahat tinawag maging missionary. Yung iba tinawag para maging supporter ng missionary, halimbawa. O tagagawa ng mga librong daladala ni missionary, kanya-kanya ng papel. Pero dapat meron na tayong ideya kung ano yon. At kung kayo ay nasa isang lugar na parang mali, kasi hindi kayo dapat nandun, do something na kung mawala kayo para magawa nyo kung ano yung calling sa inyo ng Diyos. Kahit hindi laging nandun yung maraming pera. Hindi naman kung may pera yung tao, sumasaya. Tsaka alam nyo kung talagang nasa tama kayong lugar, magkakapera din kayo. Like, kahit sinabi mo halimbawa, barbero ang calling sa iyo ng Diyos.
buhok. Kung ikaw naman yung best barbero dahil calling mo yon, nag-train ka pa, i-develop mo yung body, yung soul, yung spirit, noong gift mo, ang gugupitan mo lang, siyempre, yung mga tao din na highly developed. Because successful people all meet at the top. The best airline stewardesses serve sa best cabins and in the best airlines. The best hairdressers cut only the heads of the best people in society. Yung mga best nannies take care of only princess and prince. Di ba? Yung best bakers get to serve food to the best clients. Yung mga best nagkikita-kita yan. Ngayon, yung mga second best, nagkikita-kita rin yan. Di ba? Yung mga so-called, kung ano na lang, nakikita-kita rin yan, sila nagtsatsagaan sa isa't isa. And not because you were called to be second best or walang class. No. Probably hindi mo dinevelop kung ano yung calling mo, kaya nasadlak ka dun sa ganong uri lang. Kasi pag dinevelop mo yung calling mo, ano pa man yung calling mo, you will rise. Because in every calling, in every profession, in every vocation, may mga stars. May moon, may mga rocks. Diba? But if you went the way that God wants you to go, sabi ko nun, you will flourish. Minsan may nagtatanong sa akin, bakit po kaya hirap na hirap na ako sa business, hindi kami umaasenso? Baka hindi yan ang calling mo na business. Bakit mo ba ginawa yan? Kasi yung kapitbahay namin, nag-business ng ganyan, lumaman. Siya, calling niya yon. Ikaw, baka iba calling mo. Nanggaya ka lang pala. Siyempre, pag nanggaya ka lang ng kapwa, hindi ka magiging ikaw. Yung lilikha sa iyo ng Diyos na ikaw dapat, hindi lalabas. Kasi may nakatakip na iba. Yung pagpapanggap, yung pagbabalat kayo. Kaya mahalaga mga kapatid sa atin, lalo sa mga anak ng Diyos, you give each other the space na maging totoo siya sa kanyang sarili. Huwag mong parusahan ang tao kung nagpapakatotoo. Huwag mong pagalitan, hayaan mo siyang ma-develop. Sometimes there's an awkward stage, pero stage lang yun, lalampas din yun. When you develop the body, the mind, the soul, the emotion, God's purpose for you will happen. Isa sa mga malaki nating kalaban sa ganito, kahirapan. Ang daming tao destined by genes to be very excellent this or that. Pero hindi na de-develop, hindi nagkakaroon ng education, hindi nagkakaroon ng training kasi walang pera. Kaya kalaban ng tunay na espiritualidad ang karalitaan. It's not a virtue to be poor. Kailangan niya na labanan, pagtagumpayan. Kasi kailangan mo ng tools, pera lalo na, para ma-develop ang sarili. Kakita nyo yung mga walang pera, mga mahirap na nakakahulagpos, nakakawala, nakakalutang, yung nagkaroon ng sponsor, yung may tumulong, nagkaroon ng scholarship. Kasi kung talagang determined ka, walang makakapigil sa'yo. If you are bound to shine, basta i-develop mo yung sarili mo, maging magandang yung pagkatao, darating at darating yung pagkakataon mo na yon. It's important. So it's important also to honor our emotions. Meron kasi kung sa mga spiritual teaching, parang lagi mo sinusuppress yung emotion mo, dapat para kang laging okay, lagi kang perfect. No. But do not be blind, slave to emotions. We should always submit emotion to wisdom and spirituality. But do not deny emotions wholesale. Hindi natin kailangang itanggi na meron tayong emosyon. Do not reject and suppress emotion. Jesus had emotions. Fully human. Jesus gave way to human emotions and expressed emotions. John 11:35, so-called the shortest verse, Jesus began to weep. In other versions, sabi lang, Jesus wept. And Jesus was not embarrassed to weep. Napakahirap yung i-deny mo yung emosyon. Itatanggi mo na malungkot ka, gusto mong umiyak. Kaya iba pagka umiiyak, lalo kung nanood ng sine, ililihim pa, itatago pa, kunwari may sipon, may ubo. Why? Kasi pag napaiyak ka, ibig sabihin may emosyon ka, may damdamin ka. At sumulit yung hirap ng mga artista, napaiyak ka. Do not hesitate to weep. It's part of our humanity. Mark 14:34-33.
32 rather to 34, Jesus took with him Peter and James and John, and he began to be distressed and agitated. And he said to them, I am deeply grieved, even to death. Sabi niya, halos ikamatay ko yung lungkot na akin nadarama. At hindi sinarili ng Panginoong Hesus yun, in-express niya sa kanyang mga kasamahan. Huwag niyo sasarilinin ang lungkot. Although huwag niyo namang i-express sa kahit sino na lang masalubong niyo. Kasi iiwasan na nila kayo kung lagi kayong si daing, si lungkot, si iyak. Mamaya, hindi na kayo papakinggan kasi ayaw naman nila siyempre na yung bigat niyo malipat sa kanila. Paminsan-minsan, selected people, you can really disclose your true feelings. It's part of developing our humanity. Hindi mo kailangan magmukhang Superman ka or perfect or strong. Sa mga moments that you are weak, diyan may nagbe-breakdown. Diyan may nangangailangan pa mamaya ng psychiatric treatment. Kasi bumibigay, hindi makaya. Kailangan merong nasusubuhan ka, merong nakakahinga-hinga ka. Para rin yung kumukulong tubig, buksan mo yung takip, hindi na siya tatapon. Kailangan nagbubukas-bukas ka rin, kapatid. Ewan ko kung ilan sa atin ang ganito na hindi nagpapahalata ng nadarama. Pero it's time. Lalo mga tatay, siyempre kumisan talagang nauobliga ka na magkaroon ng Superman image. Pero wala namang Superman. Drawing lang yon. We are just men and women. And it's important that we acknowledge our feelings. Grief affected Jesus. Matthew 14:14, when he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion for them and cured their sick. One time when the Lord was traveling, when he saw the city of Jerusalem, he was moved to tears. Sa awa sa mga tao doon na ligaw at kawawang-kawawa ang kalagayan. Nagpapadala siya sa damdamin. Basta yung damdamin ay hindi masama. So listen to your compassionate impulse. Madalas, espiritu yun. Nararamdaman nyo ba yun? Naranasan nyo na ba na mayroong isang totally foreign person, hindi nyo kilala, pero your spirit tells you, tulungan. Nasa counter kayo ng drugstore, magbabayad kayo at mataba-taba naman yung pitakan nyo. Tapos merong makikita ka dyan na isang matandang babae na ang binibili lang na gamot, 1 piraso, 2 piraso. Itatanong pa niya, magkano bang isa? Nasa reseta, 24, ang bibili niya, 3. Naranasan niyo na bang bumili para sa kanya ng 24? Yung compassionate impulse. Kasi Spirit of God tells you that. And it's part of developing our whole humanity. Makinig sa impulse. Yung out of the blue, meron kang burden to help someone. O may naalala kang isang tao ang layo-layo, wala siya ngayon, walang nagpapaalala sa'yo, pero naalala mo. Yan yung mga pakikipag-usap ng Spirito. Lalong-lalo kung yung taong yun nangangailangan pala, follow that impulse. Huwag laging sikilin, huwag laging magpakatalino, magpakawise para safe. We should learn to take calculated risks. Because in such undertakings, do we expand the meaning of our humanity. Pati nga ang Panginoon, yung galit din niya na recorded sa Bible. Hindi naman ipinagkailangan ni-record. John 2:14-17. In the temple, he found people selling cattle, sheep, and doves, and the money changers seated at their tables. Making a whip of cords, he drove all of them out of the temple, both the sheep and the cattle. He also poured out the coins of the money changers and overturned their tables. Dito lang naman may record si Lord na talagang ang behavior niya is what you might call in a human term na talagang bumigay siya. Nagalit, no? He told those who were selling the doves, take these things out of here. Stop making my Father's house a marketplace. His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. So here, Jesus got angry. Si Jesus yun.
So don't let anybody tell you pag nagagalit kayo, ganyan ba Christian, nagagalit, ganyan ba Christian, nagagalit. Bully yun. Huwag naman kayo sobrang magalit at madalas. Pero yung dahil ang Christian ka, ina-expect niya, hindi ka magagalit, parang hindi makatotohanan yun. Nagagalit tayo, kaya lang we put our emotions under check ng spirit, ng conscience, ng knowledge, ng awareness of what the Bible says. Kung minsan nakakalimot-limot tayo dahil, sorry, tao lang, pero hindi dapat magtagal. Ang ipinagkaiba, kung ikaw ay nasa Diyos at wala sa Diyos, yung mga anak ng Diyos nagagalit pero hindi na nagtatagal pa. Hindi na pinagtatagal at hindi naman nagiging violente dapat. Pero syempre, iba-iba rin ang tao. Do you know that violence, moods, tempers are actually affected by our liver? Not by the heart. Liver. So yung mga tao kuminsan na sobrang emosyonal, sentimental, mga mapagtanim, magagalitin, temperamental, baka may sakit sa atay. And if you know that, you will be more understanding. Yung mga may sakit naman sa atay, huwag nyo gawin lisensya lagi na nagagalit ko dahil may sakit ako sa atay. Ayan ang atay ko, nagagalit na ang atay ko. No? Meron naman, siyempre, gagawin lisensya yan. Pero, gamitin natin pang-unawa sa iba, hindi license para sa sarili. Na may ganon. So, kung nagagalit, do not pretend and do not suppress or hide your anger too much and too long. Magkakasakit ka. May nagtanong sa akin, pagka galit na galit ako, ano pong dapat kong gawin para hindi naman ako makasakit ng damdamin pero gusto ko talaga sumigaw? Well, kung may kwarto o banyo, pumasok ka doon, sumigaw ka para mailabas mo. And then, pagka hindi ka nagalit na galit, tsaka mo kausapin yung taong kinagagalitan mo para the method of trying to express your anger will be acceptable even to the other person. So, pag galit na galit ka, pwedeng huwag ka magsalita ngayon, pero magsalita ka mamaya. Lalo kung alam mo na yung galit mo magtatagal, pagka hindi na deal, pagka hindi na ayos, kailangan mo yung express. Pero huwag during the height of your anger because you will be ruled by your emotion. But part of being human is getting angry, especially kung righteous indignation. Nagagalit ka sa mali, dapat ka magalit sa mali. Something's wrong with you pag hindi ka galit sa mali. Alam nga namang natutuwa ka sa mali. Pero yung paraan ng pagdadala ng anger, kuminsan lumalabis tayo, nagiging emotional, baka nga yung liver issue at that moment, siyang nangibabaw. Pero dapat atras ka, atras. Ay, mali, sorry. Kailangan madali tayong mag-sorry. Madali tayong humupa ang loob. Ganun yung mga anak ng Diyos. Pero nagagalit tayo. Hindi pwedeng hindi kasi may emosyon ka. So express anger appropriately and proportionately. Dapat bagay naman do sa offense. Sobrang nagalit si Jesus kasi ginawa na nilang kalakalan yung temple. May money changers, may mga dayaan, etc. etc. At kasama nga kasi sa pagdadala ng mga hayop, yung mga offering mo, para mapagod ka magdala ng hayop, para mas indahin mo yung pagbabayad mo ng kasalanan. Pero kung doon sa may pinto, may mabibili ka ng hayop doon, dumali masyado. Kaya na didefeat yung purpose ng mga offering. That's why the Lord was offended. So Mark 2:15-16, and as he sat at dinner in Levi's house, meaning Jesus, many tax collectors and sinners were also sitting with Jesus and his disciples. For there were many who followed him. When the scribes of the Pharisees saw that he was eating with sinners and tax collectors, they said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Ano gusto nating sabihin dyan? Yung social development, hindi mo laging pinipili lang ang sinasamahan mo. Hindi lang yung gusto mo, kundi baka gusto ka nilang nandun. Hindi ka lang sa kailangan mo nakikitungo, yun ding may kailangan sa'yo. Sometimes you go to dinner for charity. Dahil hindi mo gusto, pero gusto nila, kailangan ka nila, nandun ka. Part of developing your spirituality to adjust to the needs of people. Pag dinevelop natin mga kapatid yung ating spirit, soul, and body, we really will become better persons. Kinder and nicer. So connect and reconnect with your soul, with your feelings.
with your emotions. And usually, it happens better when you extend yourself and get out of your comfort zone. Develop your body, which is the easiest to understand. But then it's not always easy for religious people. Do not demonize the body. God created it. Yung church sobra halimbawa na anti-sex ang dating. Of course, sex in the wrong place and with the wrong people. But sex itself is God-given. When you look at the human body, you know that it was designed and wired for sex. In the right place, in the right context, it's a holy act because God created it so. Psalm 139:14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Yung iba, sobrang pagkarelihiyoso, magtatanong pa, may asawa na to, sobra pang nililimitahan ng sarili nila sa kanilang intimate moments. Kung mag-asawa na kayo, everything's honorable in the marriage bed. Stop asking me this kind of questions. Be free. Kasi sobra yung guilt feeling. Yan yung cultural. You were culturally conditioned to feel guilty about it. It's not the Bible making you feel guilty about it. It's the conditioning. And remember, not every religious thought is really a biblical thought. So kailangan sinusuri mo rin, what am I guilty about? Tama ba ako mag-guilty o na-condition lang ako ng lipunan, ng simbahan, pero hindi naman pala talaga sa Diyos galing ito? Yun ang reviewin. Do not treat your body as an enemy. Tulad yan, sasabihin ng iba, paano naman po kami makakapagsaya may mga naging biktima ng bagyo sa ating bansa? Well, tumulong ka na ba? Nagpadala ka na ba ng mga contribution mo? Nag-volunteer ka na ba? Ginawa mo na ba magagawa mo? Yes. Hindi, magsaya ka. Hindi ka naman gustong palungkutin ng Diyos dahil mayroong malungkot. Kaya lang, huwag kang magsaya na wala ka malang ginawa. Yun. Pero kung may ginawa ka na, huwag mong masamain na nagsasaya ka. Dahil ang lahat ng magandang meal, masarap na pagkain, enjoyable time, is a gift of God. Sometimes it's your reward for doing good. Sometimes it is your preparation for many sad days to come. Alam ba natin kung kailan darating ang lungkot, ang hirap? Hindi. Kaya tuwing may chance ka magsaya, may chance kang kumain, gawin mo na. Kasi baka bukas may dumating na bagay na tatanggal ng gana mo. At least may nakain ka na, meron ka ng sustenance. It's a gift from God. To be able to enjoy a good meal or a good time. Don't feel guilty about it as long as you're not stealing it from anybody and you are not being insensitive to the needs of others. But God wants you happy. God wants you to enjoy your life. And part of true spirituality is to know your body. Know its wonder, its function, its purpose, its limits. Pag nanonood ka ng mga sports events, nakikita mo what the body can do. Kahanga-hanga talagang wonderfully made. Yung mga namimisikleta, lilipad mula sa ibabaw ng bundok, pag landing doon sa baba, tuloy ang bisikleta. At nagtatadtad pa yun ng sibuyas. Mga tao talaga, ang galing ng nagagawa ng katawan, ano? So, ang dami palang pwede ko, yung contortionist, nagiging letter 0, letter M, tas ikaw naman, konting taas lang, walang mangyari. Exercise! Di ba? Develop the body. Para maraming magawa, konting lakad, hingal na, liba na lang may sakit. Pero iba, wala lang kasi talagang exercise. But yung iba naman, nakakatakbo ng haba-habang ganoon, buhay pa rin. So yun ang point ko, dapat i-develop mo yan. Kasi bigay sa iyo ng Diyos ang katawan. Respect your body. Observe limits, kasi may limits yan. And respect other people's bodies also. Especially employers, respect the bodies of your workers. Kung yun naman sobrang pagtrabahuhin ng pagkatagal-tagal, wala nang pahinga, respect not only your body, but the body of other people also. And develop and care for your body. Mga obvious na hindi na dapat pag-usapan. Kung sa lahat ay kumpleto yung usapan ngayon. And don't forget, as God's creation, celebrate your body. Like the other creations of God that must be celebrated, celebrate with your body. Use your body to know God and all the godly pleasures allowed by God for you to enjoy.
So, nourish the whole person. Regaluhan yung sarili niyo, mga kapatid. Think of your body, your mind, your soul, your spirit. Think of your connection with people. Develop them and get the most out of life. God wants you to have an enjoyable life. Experience the breadth, depth, width, and height of humanity. And there's something I'd like you to remember, my dear brothers and sisters. Only when you experience your full humanity will you be ready to develop spiritually. Kailangan maranasan mo yung sagad na pagiging tao para makagraduate ka sa pagiging tao lang at maging spiritual ka. Kaya maraming tao hindi magiging spiritual kasi yung pagiging tao lang kulang pa eh. Paano ka pa magiging spiritual? So, ranasin, lasapin, gawin ang dapat gawin, ipahayag ang dapat ipahayag, tiisin ang dapat itiisin, maging totoong tao. At pag naranasan mo na yon, you will be ready to move on to a higher level of consciousness, which is a spiritual consciousness. You are wonderfully made. Don't let anybody take that away from you. Kung dati tayong naniwala sa mga kagilagilas na kasinungalingan na tayo minamaliit, binabaliwala, kailangan yung takasan yan, iwaksi, itapon, because God made every creation good. Kasama tayo doon. So see the goodness of God in you, in your life, in your body. There are things you cannot do. Don't focus on those. Focus on what you can. Because God gave you abilities that only you have. You are wonderfully made, and other people are also wonderfully made. So respect other people, respect God's gift in them, allow them to flourish, help them, and this is high religion. I-develop mo yung buhay na ibinigay sa'yo para pag binawi na, walang regrets. Dahil nangyari na yung dapat mangyari. Siyempre, bawian na para next naman. Ang mahirap, nabawian ka na't lahat-lahat, wala pang nangyari. Yun yung mga ayaw pa talagang mamatay, yung kinukuha na ayaw pa. Kasi marami pang hindi nagawa. So gawin natin as much as God allows us. Dear God, nawa sa aming paglagong espiritual, huwag naming makalimutan itong mga bagay na ito. Yung ma-appreciate namin yung ganda ng mga tanawin, amoy ng mga bulaklak, magandang musika, masarap na samahan sa kapwa-tao. Maranasan namin, Panginoon, na kumain at magpakain ng masarap, gumawa ng mabuti. Yung buong-buong pagkatao namin, maipahayag, maganap. At awa, bigyan mo kami ng karunungan na sa paghabol, paghanap namin ng katuparan ng aming mga ninanais, huwag naman kami maging sagabal sa paghabol ng iba sa mga ninanais din nila. Turuan mo, Lord, kaming makisalamuha, makitungo, makipagmabot yan sa kapwa. At magkatulungan kami para lalong mabuo ang aming pagkatao. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid, ipamuhay bilang pasalamat sa Diyos na nagpahiram sa atin ang buhay na ito. In silence, think of how we can enhance our humanity so that we can move on to a higher level of spiritual consciousness. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Nourish the Whole Person.
Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Bakit second-class citizen ang babae sa lipunan natin? Aba, hindi totoo yan. Ang mga babae nga ay nasa pedestal sa Pilipinas. Ang mga babae ay minamahal, hinahangaan. Ang mga babae ay naghahawak ng budget. Ang mga tatay, hindi naman talaga nagpapasya yan, hindi kumukonsulta sa mga nanay. Sa ligawan na lang, alam na alam mong star na star yung babae. Siya ay talagang tinitingala. Hindi siguro totoo na mababa ang pagtingin sa babae ng buong lipunang Pilipino. Merong mangilan-ngilan na mga lalaki na siguro mababa ang pagtingin nila sa babae, pero sila ang problema, hindi yung babae at hindi yung lipunan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!